Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyong Nando. Pero pinalalakas nito ang hanging habagat na patuloy na magdadala ng mga pag-ulan. Patuloy din na binabantayan ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyan mga kasama natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Nasaan na ngayon ang bagyong Nando at may epekto pa ba ito sa ating bansa matapos ngang makalabas ng PAR? Tama, Ma'am Cheryl, no? Itong si Super Typhoon Nando nakalabas na po ng ating PAR 4:50 AM kanina at tuwing namataan naman kaninang alas 10, 425 kilometers po kanluran ng Basco, Batanes. Taglay ang hangin na 185 kilometers per hour, malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 230 kph at kumikilos palayo ng ating kalupaan papunta ng southern China. Subalit dahil po sa lawak nito, meron pa rin tayong wind signals or babala sa hangin. Signal number 2 sa western portion of Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion of Apayao, and Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, west of Babuyan Islands, west of mainland Cagayan, northern Isabela, maging sa natitirang bahagi ng Apayao, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, at Ilocos Sur. At signal number 1 din sa La Union at northwestern portion po of Pangasinan. Benny, pinalalakas ba nito yung ating hanging habagat? Abay tayo dito sa Metro Manila, kaninang umaga, grabe din, parang may nakataas na tropical cyclone wind signals. Ano ba ang nagdudulot ng pag-ulan? Totoo po, no, many other areas pa rin sa Luzon nakakaranas pa rin po ng mga pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. Yan po ay dahil naman sa enhanced southwest monsoon or yung hanging habagat na siyang pinalalakas pa rin itong si Bagyong Nando given nga na malaki ito at kalalabas lamang ng ating PAR at magpapatuloy pa rin yung enhanced monsoon pagsapit po bukas dito na lamang sa may areas ng Zambales, Bataan at Mindoro. Hanggang kailan mararamdaman yung epekto ng Bagyong Nando kahit na nakalabas na ito ng PAR? Posible po hanggang mamayang hapon meron pa rin tayong wind signals pero pagsapit po ng gabi, posibleng mawala na yung mga babala po sa hangin doon sa mga areas po sa may northern Luzon. At wala na magiging direct effect pagsapit po bukas except na lamang dun sa slight enhancement ng habagat. So magkakaroon tayo ng improved weather condition na or pwedeng mag-overlap ito doon sa papasok or pumasok na ba na bagyo itong kahapon na pinag-uusapan natin na low pressure area sa labas ng PAR? Bali po by tomorrow, maraming lugar na dito sa may Luzon ang magkakaroon ng improved weather conditions, meaning not necessarily magiging maaraw but most of the time maulap pero mas kakaunti yung mga pag-ulan natin. And at the same time, by tomorrow kasi po, nakapasok na ng ating area of responsibility. Yung minomonitor po natin na kabubuo lamang ng bagyo kanina pong umaga. Ito po ay posibleng or eventually tatawagin po natin opong pagpasok ng PAR. Wala pa namang inaasang direktang epekto bukas pero pagsapit po ng Thursday, no, posibleng maka-apekto na to sa may Eastern Visayas, Kabikulan at Caraga region. Eastern Visayas. Kailan ito ba inaasahan magla-landfall? Kasi mababa yung bagyo, no? Base po sa latest track ng Pag-asa, possible po siya mag-landfall po pagsapit po ng umaga ng Friday and then afterwards dito sa may Northern Samar po in particular, no. So after crossing Eastern Visayas, pagsapit po ng Friday morning, ito po ay posibleng magdasin din ng Bicol Region, Mimaropa, even Calabarzon. At maapektuhan din po yung malaking bahagi actually ng Central Luzon, even Metro Manila and other parts pa of Visayas, pagsapit po ng Friday hanggang sa Sabado. Itong si Nando umabot sa super typhoon strength. Itong si Opong, hanggang gaano ba kalakas ang nakikitang development ng Pag-asa? Sa ngayon po, tropical depression ito and then within the next 24 hours or maaaring by tomorrow ay lumakas pa ito bilang isang tropical storm. And hanggang sa mag-landfall po ito or dumikit sa kalupaan po ng Eastern Visayas ay mananatili pa rin to as a tropical storm. So that's around 65 hanggang 85 kilometers per hour. Posible tayong magtaas hanggang wind signal number 2. So medyo malakas pa rin po yung hangin. Pero di ba hindi naman porket kagaya kahit na hanggang tropical storm lang, posibleng maraming ulan na dulot ito. Nakikita nyo ba ito kay Opong? Yes, for Bagyong Opong, we're seeing na yung mga unang maapektuhan po nito, yung mga nasa eastern sides ng ating bansa. Bicol Region, inuulit natin, Eastern Visayas, Caraga Region, and then portions of Davao Region. Pagsapit po ng Thursday, and then Friday, mas maraming lugar actually dito sa may Southern Luzon, Visayas, at Hilagang Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan. Hanggang sa makatawid dito, pagsapit po ng Sabado dito sa may Southern Luzon,
affected na rin po ang Metro Manila as early as Friday. Pero maulan ba itong bagyong ito? Yung dami ng ulan niya po, posibleng umabot dun sa mga mismong dadaanan po ng bagyo, no? Nasa higit 100 millimeters po ang dami ng ulan per day. And then other areas dun sa outer parts ng bagyo, mga moderate to at times heavy rain. So yan pa rin yung mga pag-ulan na nagpo-cause po ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at meron din pong banta ng pagguho ng lupa. Siguro panghuli, paalala muli, doon muna tayo, balikan natin itong si Bagyong Nando. Paalala muli sa mga kababayan natin na posible pa rin patuloy na maapektuhan ng nitong bagyong ito. Paalala po sa ating mga kababayan na affected pa rin po ng Super Typhoon Nando. Kahit po ito ay nakalabas na ng ating area of responsibility, meron pa rin tayong aasahang mga malalakas na bugso ng hangin dito sa may Northern Luzon, lalo na sa may Ilocos Region, Batanes and Babuyan Islands, and other areas of Northern and Central Luzon, including Metro Manila and Calabarzon and Mimaropa. Meron pa rin pong epekto ng habagat. Kaya kung mapapansin nila, paminsan-minsan malakas yung hangin at yung ulan, yan po ay hindi direktang galing kay Bagyong Nando. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja.